Praise the Lord. And again, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sa gabing ito ay muli tayong nagtitipon at magandang gabi po sa lahat, sa ating pong mga naka-online, sa taga-ibang bansa naman, maaring ngayon ay tanghali. Praise the Lord. Nung ako ay nasa Italia, alas 12 ang aking start doon. Ngayon yata ay plus 6 na lang. So, ngayon ay 1 o'clock doon sa Italy. So, may mga nanonood po sa atin mula sa Italy, mula sa ibang bansa, kagaya ng Hong Kong, Spain, at maging siyempre dito po sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, and especially dito po sa atin sa mga kapatiran po natin dito rin po sa Batasan. So magandang gabi po sa inyo at binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And once again, this is another lesson episode ng ating Apostolic School of Leaders at nasa Module 2 na po tayo at tayo ay nasa Lesson 2 and matapos po ang Module 2 na ito ay sa mga matyaga pong nag-enroll at sumasagot sa ating mga katanungan at siyempre sa matyaga ding perfect attendance dito sa atin sa church ay magbibigay po tayo ng leadership certificate po natin. So magkakaroon tayo ng graduation. Ayon. Pero bago ang lahat niyan, siyempre pagandaan ninyo yung isang katanungan na ano bang natutunan nyo? Mga maya-maya, sa katagalan ng attend natin dito, wala pala tayong may natutunan. Praise the Lord. So, anyway, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay humingi ng basbas mula sa ating Panginoon. As we bow our heads, Heavenly Father, we praise you. Thank you, Jesus. Once again, God, sa mga pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, maging sa mga oras ng aming pagsasanay, pag-aaral at pag-unawa, Panginoon, ng mga bagay upang kami maging effective na mga leaders, Panginoon. Naway bless mo, Lord, ang bawat pastor, ministers, elders, leaders, and members ng church, Panginoon, na nakikinig ngayon. Nawa mabuksan mo ang bawat kaisipan at ang bawat puso at gabayan mo kami, Panginoon. Basbasan mo rin ang iyong lingkod, maging ang bawat aral na aming mapag-usapan ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay makasama namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so maraming bagay na kung minsan ay ang isang tao ay hindi nag-grow sa church. Marami pong kadahilanan. Ano po? Sa Bible, tayo po ay kinonsider na mga ay inihambing tayo ng Panginoon sa isang pananim. Kagaya ng wheat or trigo. Kagaya ng fig tree. Kagaya ng mustard tree, no? Mustard tree. And olives, no? Hinambing din tayo sa grapes, no? Or sa vine na tinatawag. At ito'y may mga principles and may mga ingredients na ang isang tao ay magiging blossom, magbo-blossom yung tao, no? Blossoming and ika nga ay fruit-bearing ang isang pananim. And marami sa mga churches po natin ang nagsasuffer ng kakulangan sa mga workers. Marami po sa mga churches at mga pastors ang nagsasuffer ng kakulangan sa elders or leaders, mentors sa kanilang mga churches. At marami pong mga bagay na iniisip na at panalangin sa Panginoon at sabi pa nga, pray therefore to the Lord of the harvest that He may send harvesters, di ba? Laborers. And unfortunately,
doon lang lagi nagdidwell yung mga leaders to pray, God send us workers, God send us laborers. Doon lang lagi. Ang hindi alam ng karamihan ng mga leaders ay maaring pinadala na ng Diyos ang mga laborers. Unfortunately, hindi lang sila tumubo. Hindi sila nagkaroon ng kaliwanagan sa kanilang mga kaisipan na sila ay magamit ng Panginoon. So tandaan natin, napakasaklap kung ang hingin mo sa Panginoon ay leaders na mismo. Kasi i-overpower kanila, sigurado yun. Pag leaders nang hingin mo. So that is why laborers ang hiningi. Pero ang laborers ay makitaan mo lamang ng epekto kapag siya ay nagpo-produce, nag-aani na. Pero bago siya mag-ani, dapat meron din siyang na-disciple siya, na-training siya. Pero bago ang lahat na magkaroon ka ng ganong klaseng mga tao, dapat maidisenyo mo, mailatag mo, at maiayos mo na ang iyong kapaligiran at ang iyong church, ang iyong team ay merong atmosphere or climate for development of potential leaders. Yan. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo basta-bastang magkaroon ng leaders. Maliban sa tayo po mismo ay magdisenyo at gagawa ng paraan para ang magkaroon tayo ng tinatawag na atmosphere or climate. Climate or atmosphere na ma-develop ang mga leaders. Kagaya for example, ang mushroom ay meron pong temperature na mini-maintain. Kaya karamihan po ng mushroom, kulob po yun. Kulob. Basa siya, pero kulob kasi kailangan niya ma-maintain ang temperature. Ngayon, kung ayaw mong pabayaan mo siya, hindi siya tutubo. Kasi hindi angkop sa kanyang karakter ang temperatura. So, kini-create ang temperature. Okay? Ibig sabihin, ito pong pag-aralan natin, dahil tayo po ay nasa second level na ng ating leadership, ito naman ngayon, nung nakaraan, ang ating pong focus, how to develop ourselves to become leaders. Pero ngayon, para maging successful ka na leader, dapat marunong ka rin mag-develop ng iba. Ayan. So ngayon, ang focus natin is on other people. Ayan. So, ngayon, creating a climate for potential leaders is not an easy job. In fact, that is the leader's toughest challenge. Ito yung pinakamahirap talaga. Sa totoo lang, madali lang po sabihin, madali pong i-criticize ang leader, madali pong i-criticize ang system, ang program, pero ang hindi po natin alam, napakahirap pong mag-create ng mga programa, ng atmosphere, at maging ng mga sistema. Ayan. So, ang leader, dapat ay mga ahente tayo ng environmental change. Ayun. Yung tinatawag ngayon na climate change sa literal na mundo, mga kapatid, hindi magandang epekto. Kasi mula sa magandang mundo, parang papasok tayo ngayon sa ay hindi magandang kalagayan, no? In fact, palala ng palala po ang kalagayan ng ating mundo. Subalit, ang ating pong tinutukoy dito is an environmental change of leadership and atmosphere ng buong organisasyon po natin or ng church. So, magpo-focus tayo sa church and organization lamang. So, doon lamang tayo pwede rin po, ito po ay maging sa business. Ay dapat na meron po tayong, marami po tayong matutunan dito.
Dahil sa totoo lang mga kapatid, ang mga negosyo na hindi nagtathrive, ibig sabihin hindi nag-grow, ay mga negosyong ayaw ng pagbabago. Ayan. Di ba napunan nyo? Bakit ang pinakasikat noon sa cellphone ay Nokia? Ericsson. Actually, una pa yung Ericsson, ha? Oo, Finland yun. Ang gumawa. Saan na sila? Wala na. Wala na. Mga Motorola noon. Wala na. Bakit? Ayaw nila ng pagbabago. Sa mga camera, photography, ang pinakasikat noon na halos lahat ng tao, yun lang ang alam, ang Kodak. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng generic term na kung magpa-picture ka, ang tawag ay mapakudak. O, di ba? Naalala nyo? O, magpakudak tayo. O, para bang sasabihin mo na bibili ka ng bibili ka ng Colgate, yung close-up lang. Ganon din ng blade, no? Dati nag-uso, ang tawag namin ay ang pag-pronounce ay Gillette. Sa totoo lang, pero sa amin Gillette. So, pag bumili ka ng blade, ang sasabihin mo, pabili ng Gillette, yung Admiral. Yan, kasi nga, meron tinatawag na common, no? Common masyado, household name kung tawagin, no? Household name, no? And yan po ay dahil silang nauna. But, bakit ang ilan sa kanila ay hindi na nag-i-exist? Because they don't want the change. Ayan. Naalala ninyo mga kapatid ang number one na distributor ng mga CDs and VCDs ay ano nga yung pangalan? Yung hindi, may ano yan may kumpanya na sila yung ano noon, no? Yung parang Vicor yata yon or ano. Parang Video City. Ayun. Hindi nyo alam. Kasi wala na, di ba? Ang Video City. Ang Video City, inoferan ng I think Google or basta isa sa mga internet ay yung mga na magsama sila at mag-produce sila ng mga digital movies. Umayaw ang Video City kasi doon sila kumikita sa CDs. Ito ngayon, nawala ang mga DVDs, VCDs, ang mga CDs, nawala na. Lahat nasa USB na, lahat nasa online. Kaya, maging itong Netflix ay nag-offer noon sa Video City, nung pasimula pa lang ang Netflix. Ngayon, kita ninyo, lahat ng pelikula nandun na sa Netflix. At ang Netflix ngayon ang umaangat. Pero darating daw ang araw, magbabago na naman ito. Kaya kailangan may pagbabago. Ganon din po sa church. Pag ipilit po natin ang ating gusto, darating ang araw, ang church ay hindi maka-adapt. So, sa ating mga apostolic church leaders, church leaders, ang mahalaga lamang mga kapatid ay mag-adapt tayo sa changes. Ang hindi lang pwedeng i-change ay doctrines. Yan. Manatili tayo sa apostolic doctrines, but we have to adapt sa changes. Kailangan natin, kagaya niyan, for example, ayaw mo talaga ng technology, pero pwede naman natin magamit. Kagaya nito, meron tayo nito. Di ba? Merong mga churches na galit sa mga digital, sa mga di ba? Merong grupo na galit sila sa TV, dapat walang TV, no? Pero ang lahat ng simbahan nila may TV. Hindi ko maintindihan 'yon, But actually, masama naman talaga yung sobrang TV, pero dapat regulated, no? Ibig sabihin, turuan na lang yung tao kung paano niya
i-adjust yung kanyang sarili. Kasi nando na po tayo no? Wala tayong magawa dito, may internet dito lahat, no? May TV nga rin dito. Lahat nandito na. Okay? So, tayong mga leader dapat gusto mo mag-improve kahit saan sa trabaho, dapat ikaw yung tinatawag nating innovative. No? Innovative ka at creative. Yan, dapat ang leader creative. Kahit sa inyong mga tao, maniwala kayo, pag kayo ay creative, kayo ay mahilig mag-isip ng bago, darating ang araw, iangat ka. Kasi napupuna, medyo magandang ideya ng taong ito, magaling to, mag-isip. Yon. So, dapat tayong mga leader ay mga thermostat at hindi thermometers. Okay? Ano ba tayo? Thermostat or thermometer? Saan ba tayo dito? Okay, now, sa unang tingin mo, pareha silang nagmimeasure ng init at lamig. Okay? Parang tungkol sa init, sila yung nagbabase. Kung wari, alamin mo ngayon, anong temperatura ngayon? Thermometer. Pero, tandaan ninyo na sila ay magkaiba ng aksyon. Ang thermometer ay passive. Ibig sabihin, ang thermometer, ang sinasabi niya lang kung anong naramdaman niya. Kung nga rin, naramdaman niya na ngayon ay 40 degrees, ang ipakita niya, 40 degrees. Pag nagbago ang temperatura, magbabago din siya. Kung nga rin, naging 32, bababa rin siya sa 32. So, ibig sabihin, the thermometer cannot affect or influence the temperature. Okay? Yun ang thermometer. Pero, pag sinabi mong thermostat ang nag-a-adjust ng temperatura. Ibig sabihin, active. Active ang thermostat is an active instrument. Meaning, siya nagdidikta. Pag ilagay mo sa 200 degrees centigrade, pagdating sa 200, papatayin niya. Pagka kumapo sa 200, paandarin niya. Ganon ang ginagawa ng thermostat. Yan ay nakikita ninyo sa inyong mga microwave oven, sa mga, ano pa yan? Yung kagaya ng yung sa tinapay, toaster, oven toaster, yung inyong oven na pangluto, no? Baking, kahit yung aircon, di ba? May thermostat to, di ba? Isiset mo kasi yan, kung 24 or 20, ayan. So, kahit ang refrigerator, may thermostat din po yan, no? Lahat po ng may init at lamig, may thermostat. Ang thermostat ay active. Meaning, siya ang nag-i-influence ng temperatura. So, dapat ang bawat leader, siya dapat ay thermostat at hindi thermometer. Ang thermometer, naghihintay lang kung ano ang mangyayari. Ang thermostat, siya ang gumagawa ng pangyayari. Yan. So dapat, bilang mga leader, mga kapatid, ay tayo dapat ay nagdidikta. Tayo ang gagawa ng ating kapaligiran. No? Tayo ang, bilang leader, pag hindi ka gumawa ng paraan, hindi magkakaroon ng environment. For example, gusto mo na ang church ay maging evangelistic type of church. Dapat ang atmosphere na kinikreate mo rito is evangelistic type. No? Kung gusto mo na magiging missionary type itong church, dapat meron ka rin tinatawag na missions environment. Kinikreate mo yon. So it doesn't happen naturally. It is not, you cannot have it na maghintay ka lang. So yun po ang isang bagay na medyo mahirap
sa isang leader. So dapat, mga kapatid, the attitude of the leader coupled with a positive atmosphere in the church or organization can encourage people to accomplish great things. Tandaan natin ito. Attitude of the leader and the positive atmosphere na na-create sa loob. Ibig sabihin, kahit sa mga negosyo yan, kahit sa anong klaseng kumpanya yan, ang attitude ng leader ay may malaking epekto sa production at sa output ng isang negosyo. No? And maging ang kanyang kinikreate na atmosphere. So, ika nga, dapat ang isang leader ay may tamang attitude, positive attitude, and creating positive atmosphere. Tandaan natin, consistent accomplishment generates momentum. Ito ang sinasabi ko lagi. Kahit sa ordinaryong member ng church, kahit sa nag-iisa, kahit sino, bago, matagal, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat may maranasan kang victory. Pag wala kang karanasan sa Diyos, wala ka man lang victorious testimony na tinatawag. Madali kang mawala sa paglilingkod sa Diyos. So, dapat, kagaya nito mga kapatid, sino kayang susunod sa iyo bilang leader? Kung ikaw conqueror, kung lagi ka nalang talo, walang susunod sa iyo. Maghanap sila ng leader na laging panalo. Alam nyo ba kung bakit dumami ang tagasunod ni Aguinaldo ikumpara kay Bonifacio? Samantala si Bonifacio ang nagtatag ng katipunan. Si Bonifacio ang technically, pinakaunang presidente ng Pilipinas dapat ay si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ang unang lumusob. Kauna-una ang mga Pilipino na lumusob sa mga Kastila at naglakad sila mula sa Bulacan pagkatapos na kanilang pinunit ang kanilang mga sidula dyan sa may Balintawak. Nakita ninyong sa history, the cry of Balintawak. Tapos naglakad sila dito papunta dito sila dumaan. Baka dito sa atin. Papunta sa Marikina. Tawid sa Marikina. Pagtawid nila sa Marikina, umikot sila papuntang San Juan. At nilusob nila ang parang garison ng mga pulbura. Diyan lumaban sila, sobrang dami nila, konti lang yung mga Kastila. Ang kaso, siyempre may baril yung mga Kastila, ubos, halos maubos sila. Yan ang tinawag dyan sa San Juan na pinaglabanan. Yung lugar na yan na pinaglabanan dyan, kaya tinawag na pinaglabanan yan kasi doon lumaban ang unang mga katipunero. At yung ilog na yan, sa gilid ng Agora Market, dyan namatay ang ilang daang Pilipino na tumakas mula doon. Kasi doon yan sa may bago ngayong. Pag napadaan kayo dyan sa may pinaglabanan, di ba, may dyan, may shrine? Yan. So, walang kaplano-plano. Imagine, may fort, may baril. Ang dala mo, itak. Paano mo mataga? Nandun nga sa loob. Di ba? Hindi pinag-isipan. Dala sila ng mga kawayan na matulis. Kung ginapang kaya nila na lang yan at pinag-isa-isa doon sa loob, di ba? Walang kaplano-plano kung tutuusin. Kaya nga, sa totoo lang, aminado naman si Bonifacio na hindi siya magaling masyado, kaya kinumbinsi niya si Rizal. Ang kaso si Rizal, ibang pananaw ni Rizal, kaya ayaw ni Rizal ng kaguluhan, ayaw niya ng revolusyon. Kaya si Rizal ay nabaril tuloy. Pero gusto ni Bonifacio, iligtas siya. So ngayon, anong nangyari? Ang mga tao ngayon,
lumipat kay Aguinaldo. Kasi si Aguinaldo, maraming naipanalo sa Cavite. Yan. So nobody wants a losing leader. So kung lagi kang talo, ganito rin yan sa ating mga sarili, personal. Pag lagi ka na lang nadidikdik ng kalaban, lagi ka na lang talo sa laban espiritual, lagi ka na lang knock out, sooner or later, aayaw ka sa Panginoon kasi ang feeling mo, walang kapangyarihan ng Diyos. So dapat, naramdaman mo sa buhay mo, merong bagay na ang Panginoon ay may ginawa sa buhay mo at mapanindigan mo na ang Diyos mo'y buhay. Ang Diyos mo'y makapangyarihan. Kaya nga, maging sa lahat, sa church, dapat may consistent accomplishment dahil ang accomplishment will generate momentum. Alam nyo ba kung ano ang momentum, mga kapatid? Ang momentum, kung sa physics pa, mass in motion. Ibig sabihin, ang isang bagay ay tumatakbo. Sa physics, ang velocity is the speed or the change of speed, but momentum is the mass ay tumatakbo. So the bigger the mass, the higher the momentum. The faster the speed and the bigger the mass, the higher the momentum. Kaya nga, makakana ninyo, kung wari ang isa ay magaan, pareha silang, ang isa ay mabigat, mga truck, may karga, pareha silang may dalang sa plane, ano? Pareha silang nasa speed na 20 kilometers per hour, for example. Pero ang isa magaan, ang isa mabigat. Pag tumakbo yan, mas maunang titigil ang magaan. Sa flat lang, sa flat na survey, mauna titigil ang magaan kaysa sa mabigat kasi mas mataas ang momentum ng mabigat. Kasi ang bigat niya tumutulong sa kanyang momentum. No, ngayon, ang momentum kung sa atin pa, buwelo. Yan. So, tandaan ninyo ito, ang isang bagay, kapag nakatigil, mabigat. Hindi ko alam kung maniwala kayo. But that's physics. Anything that is still is heavier than the moving object. Kaya nga, for example, mga kapatid, nakapuna kayo ng sasakyan, itutulak. Hindi ba sobrang bigat? Sobrang bigat itulak? Sino nakasubok magtulak ng sasakyan? Di ba sobrang bigat? Pero kapag umikot na, gumagaan. Dahil tumatakbo. Kaya ang church or ang buhay ng isang tao na hindi umaasenso, mabigat ang kalooban. Nahirapan siya sa buhay niya. Kasi hindi umabante. Ganon din ang church. Pag wala na tayong baptism, wala nang may nakareceive ng Holy Ghost, wala nang revival, pababa na ito. Pabigat ng pabigat. Kaya nga kailangan, no? Ang bawat leader, kapag naramdaman niya na medyo humihina ang takbo ng kanyang pinapangunahang whether a team or a church or an organization, maghanap siya ng paraan na magkaroon ng momentum. Ika nga, kumbaga, parang kagaya ng makina na dapat paandarin mo, dati-rati nilalagyan po ng pulbura yan. Parang dinamitang maliit, nilalagay yan. Pagputok yan, iikot yung makina. Kasi yun ang magbibigay ng buwelo. Kaya mga kapatid, lahat sa atin, dapat tandaan natin, pagka ang pakiramdam mo parang wala nang asensyo ang buhay mo, huwag kang manatili doon. Maghanap ka ng paraan na makaramdam ka na meron kang accomplishment. Huwag kang patulog-tulog dahil masama ang maging epekto sa iyo bandang huli. Kagaya nga, pagka ang pakiramdam mo ang buhay mo ay wala nang asenso, tinatamad ka na rin. So dapat, ang isang leader, hindi dapat pwede maging tamad. Hindi siya pwedeng pabayaan niya na lang. Kailangan siya mag-isip, something must be done. Kaya gagawa ka ng isang bagay para magkaroon ng momentum. So many times, tandaan natin,
Momentum is the only difference between a winning positive growth climate and a losing negative growth climate. Ayan. So dapat, abante ka talaga. Gumagawa ka talaga ng paraan. Kahit sa buhay mo, tingnan ninyo, pag sa isang araw wala kang may nagawa, hindi ba hindi magandang pakiramdam mo? Parang something is lacking. Di ba? Parang hindi ka masaya. Hindi ka masaya kahit na hindi ka pagod. Sabi pa nga nila, okay na yung tamad. Kahit walang pera, basta hindi naman pagod. Di ba? Pero napunan ninyo na kapag isang araw wala kang may nagawa, parang iniisip mo, parang may hinahanap ka, may kulang sa buhay mo. Pero tingnan ninyo ito, may isang assignment kang natapos, hindi mo masaya pakiramdam mo? At sabi mo, wow, thank you Lord, nakatapos din. Di ba? Simula ka na naman sa isa. Kailangan may matapos, may magawa ka. Kailangan may ma-accomplish. So dapat, ang bawat tao, hindi lang mga leader, kundi maging ang papuntang maging leader. Tandaan ninyo ito, lahat ng bagay na still is not good. It's not good. We are not designed to be static. Alam niyo ang static, dalawang bagay yan, static at dynamic. Dynamic is the one that moves, yung gumagalaw, ang isang static, nakatayo. Pero alam nyo ba na nakadesinyo, ang disenyo ng Diyos, kahit ito, ang tawag dito ay static or dynamic? Palagay ninyo. Static or dynamic? Ang pulpito. Static. Bakit nagdadalawang isip pa kayo? Gumagalaw ba ito? Pag hindi gumagalaw, static. Pero, kapag minicroscope mo ito ng pinakamaliit, gumagalaw ito. Yun yung atomic structure niya. Na ang nucleus, ang proton at saka neutron, umiikot. Gumagalaw. Alam nyo ba, maniwala kayo siya hindi, na ang mundo natin ay umiikot. Imagine ka, ang mundo natin, di ba, sobrang lapad. Pero, in 24 hours, umikot siya. At ang kanyang speed, I think, is nasa, sino ba maka-research yan? Anong speed ng Earth natin, ng kanyang rotation? Ito, may genius tayo rito. May math genius tayo, may science, ano tayo rito? Mga 42,000 kilometers per hour. Tama? 42,000 kilometers per hour. Ang expressway, 120 kilometers per hour lang. Pag nagmotor ka sa 100 kilometers per hour, parang magkatanggalan na yung mga buhok mo. Pero ang mundo natin, umiikot, 42,000 kilometers per hour, may naramdaman ka, pero disenyo ng Diyos. Nakadesinyo. At alam nyo ba, hindi lang yan, mismo ang ating galaxy, ang ating mismong mundo at ang ating tinatawag na Milky Way galaxy, no? Yung ating solar system kasama sa galaxy, tumatakbo din. Tumatakbo din. At ang universe natin na puno ng millions of galaxies, tumatakbo din. So lahat ng bagay gumagalaw. Tandaan ninyo ito, ang balon na hindi na nakukunan ng tubig, bumabaho. Tama? Ganon din ang mga buhay natin. Pag wala tayong may ginagawa, magre-reklamo tayo bandang huli na walang saysay ang buhay. Pero ang totoo lang dyan, hindi ka kasi gumagalaw. Kaya, wag po natin pairalin yung katamaran na tinatawag. Dahil ikaw, ang epekto niyan, sa'yo din pabalik. Magkakaroon ka ng pakiramdam na wala kang achievement. At kapag nakakaramdam ka na walang achievement, anong mangyayari sa'yo? Mapo-frustrate ka sa buhay. Pero kung may na-accomplish ka, masaya ka. At dahil masaya ka, gusto mo pang gumawa ulit.
Gusto mo ba magsimula ng isang bagay pa ulit? Yun po ang pagkakaiba ng winning positive growth climate at ang losing negative growth climate. So panatilihin po natin sa church. Hindi maganda ng taga-upo lang tayo. Tapos pagdating natin, upo lang tayo, uwi tayo. Hindi maganda yon. Sooner or later, hindi mo may enjoy ang paglilingkod mo sa Panginoon. Mag-involve ka. Get involved. Yun po yung kailangan natin. So leaders must understand the importance of momentum. Number 1, with momentum, leaders look better than they actually are. Ibig sabihin, kahit na hindi ka pa magaling, pero kung may na-accomplish ka, gwapo ka. Di ba? Maganda ka. Kasi may na-accomplish ka eh. Sasabihin, tingnan ninyo, kagaya sa, for example, sa boxing, no? Sa boxing, kahit na bugbog na, sasabihin mo, ay naku, wala talaga ako sa kanya, tumigil na siya. Ngayon, sa bandang huli, nakapuntos pa siya, na-knockout yung kalaban. Anong sabihin ng mga tao? Matindi, Galing niya, patalo na eh. Kagaya ng manok. Naalala ko one time dati-rati nung maliliit kami, nagtitinda kami sa sabungan. Doon sa sabungan, minsan nakakapasok kami. Meron doon isang manok na patay na halos. Nilalapitan pala yan para pinapatuka. Kung sinong tutuka. Hindi na siya halos, gumaganyan siya pero wala ng pwersa. Nung paglagay, nag-ikot-ikot na yung kanyang kalaban. So, tuwan-tuwa na, magbabayaran na. Bigla ngayon pumitik. Tinamaan dito yung nag-ikot-ikot na kalaban niya. Patay. Talo pa. Kasi siya pang naunang tumusik. Ang isa hindi na. Kaya nga kuminsan mga kapatid, tandaan natin. Kahit na sabihin mo pa na hindi ka magaling, pero may na-accomplish ka, you look better than others. Alright? With momentum also, followers increase their performance. Kasi nga gumagalaw masaya. Tingnan ninyo, pag masaya ang church, maraming nabaptize, maraming nakareceive ng Holy Ghost, marami tayong Bible study. Masaya ang church. Masaya ang bawat isa. So dapat nagkikreate tayo ng winning momentum na tinatawag. Kasi kung walang momentum, leaders would look worse than they actually are. And, siyempre, opposite lang po, followers decrease their performance. Wala kang may mahanap na mag-join sa karaban mo pag walang accomplishment. Alright? So, momentum is the greatest of all change agents. Maniwala kayo mga kapatid, alam nyo ba na 90% of the successful changes na pinakita or ginawa sa church or organization is a result of creating momentum first before you ask for people to adopt the change. Parang kagaya nito mga kapatid, kung ang mga tao walang ganang mag-invite ng visitors, di ba? So, medyo hindi maganda ang iyong kalagayan dahil wala nang gana mag-invite yung mga members ng church. Pero nagkaroon ngayon ng isang pagkakataon. Kagaya for example, sa kahapon, meron tayong 10 bisita at ang 10 bisita natin, nag-decide na magpabaptize lahat. Hindi ba nakakaramdam ka ng, uy, ang saya, dapat pwede nating ulitin to, dapat magawa natin to ulit. Hindi ba masaya ang pakiramdam mo? Yan. So yun po yung isa sa mga dapat nating pag-ilagay sa ating kaisipan. That if you want to change, to implement a change in the church, the first thing that you need to let people see sa tinatawag na effect o resulta, at yan ang magkikreate ng momentum. Now, to maximize the value of momentum, leaders must, number 1, develop an appreciation for momentum early. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, kayo'y patubo pa lang, kayo'y pausbong pa lang,
Ilagay nyo na sa inyong isip, dapat may momentum ka. Ito, pag nakaramdam ka na parang wala kang, ano ka na, no? Sabi ni Badiris mo, malas naman daw may-ari ng manok. Di ba nakakaramdam tayo kung minsan parang wala kang gana gumalaw, pero may gagawin ka. Ang problema, parang wala kang energy para gawin ang mga bagay. No? Ito pang malungkot, pag sobrang dami ng dapat mong gawin, hindi ka na makagawa. Di ba naranasan nyo yan? Yung sa sobrang dami ng gagawin mo, wala ka nang nagawa. Pero ang sikreto, just start one. Yun lang ang sikreto. Parang burikan mo, gabundok yung labahin mo, maglaba ka lang muna ng ilan. At kapag nakalaba ka na, sigurado ako, kukuha at dadagdag, at dadagdag, at dadagdag ka. Ganon din sa paghugas ng pinggan. Nakakatamad maghugas ng pinggan. Sino dito ang paborito niya maghugas ng pinggan? Mabuti. Si Father Christopher ay mahilig magano. Pasalamat ka. May tagahugas. Kasi yun ang pinakamahirap sa loob ng bahay. Nako, mag-aaway kayo sa paghugas lang ng pinggan. At ito pang malungkot, unti-unting nauubos ang mga pinggan. Pati mga kutsara nandun na sa basurahan. Pero, simulan mo lang. The hardest part is to start. Just start. Yun yung sinasabi, just start. Subukan mo lang gawin. Kunwari, may easy ka. Kahit nga sa akin, sometimes kasi, may mga gusto akong isulat. May mga gusto ako, siyempre, bilang pastor, halos araw-araw nag-iisip ka Nagkakaroon ka ng mga pagkakataon na iniisip mo, ang sunod naman na linggo, gusto mo magsulat, pero parang ang hirap magsulat. Kasi, kumbaga, tidbits lang yun Kumbaga, parang bigla lang papasok yung isang statement na yan, tapos isusulat mo, pero i-rearrange mo pa yan So, sometimes napakahirap magsulat. Pero try mo mag-start ng sulat. Puro ka na lang sulat ng sulat. Ganon pong gawin natin. Pag nakakaramdam ka na tinatamad ka, pilitin mong sarili mo na may magawa ka. Kahit kunti. Kahit simulan mo, ika nga, paggising mo, ang una mo na lang gawin para gumalaw ka, ayusin ang tulugan. Amen? Ang iba sa atin, ang tulugan kung ano sa umaga hanggang gabi na yan. Sumunod na araw, hanggang isang buwan, pareha ang disenyo. Pero, it start on the bed. Paggising mo sa umaga, talagang parang ganadong-ganado ka, gano'n ng mga kumot. Huwag mong iganyan ng kumot. Di ba? Mga unan, ipwesto. Kailangan gumalaw, tapos maligo ka ng malamig. Yung parang, di ba? Pagka naligo ka, parang sumisigaw ka pa. Akala mo may nangyari. Yung pala, malamig lang pala yung tubig. Pero, nakagising ka. Di ba? You need to look for ways to start yourself going. Dahil nakakatamad talaga ang buhay, mga kapatid, lalo pat may inaasahan ka na ibang gagawa. Andyan naman si nanay, andyan naman si tatay, andyan naman si kuya, si ate. So, ang masama, unti-unting sa'yo, hindi maganda mag-develop. Ikaw ang maapektuhan. So, number 2, know the key ingredients of momentum. Ang mga dapat na kailangan mo, yun yung sinasabi ko, mga kailangan mo para magkaroon ka ng momentum. So, just study yourself. Now, if you are a leader, pag-aralan mong grupo mo, pag-aralan mong church mo, pag-aralan mo ang mga tao mo kung ikay may negosyo. Ano ang mga magandang bagay para magsimula silang masaya at ganadong-ganado. And number 3, pour resources into it always. So, dapat yun ang bigyan mo ng focus. How to create momentum. Now, tandaan po ninyo ito. Ang tubig ay kukulo at 100 degrees. 100 degrees centigrade.
kukulo ang tubig. Pero at 99, hot water lang siya. Hindi siya boiling water. So yung 1 degree na difference ay malayo ang pagkakaiba niya sa hot water at sa boiling water. So yung momentum na yan na kailangan mo, yun yung 1 degree para lang na magkaroon ka ng momentum na tinatawag. Right? Now, the right atmosphere allows potential leaders to bloom and grow. Tama ang atmosphere dapat. Kasi kung puro lamig, hindi maganda. Puro mainit, hindi rin maganda. Tama ang atmosphere. Dapat ang atmosphere sa isang church ay nagdudulot ng magandang pagtubo. That is why the atmosphere needs to be valued and developed first. So, ibig sabihin, ang atmosphere ay dapat ikaw ay pahalagahan mo ang kapaligiran. That is why most leaders must be sensitive sa pakiramdam. Dapat nararamdaman mo ang mga tao mo. Naramdaman mo sila, no? Dapat sensitibo ka. Maging sa church, no? Dapat sensitibo ka. Ano yung need ng mga tao? So, hindi lang naman po pwede rito na kung ano lang yung gusto mo na parang nakita mo, maganda to i-preach. Hindi ganun. May need kasi ang tao. May need ang church. So, dapat magiging, sensitive. So, dapat dinidevelop ng isang leader ang isang favorable atmosphere sa growth ng church. So, dapat, kagaya ng sa mga churches, no, kagaya ng ating ginagawa ngayon, ay sinisikap natin na magkaroon ng pangunawa muna, kaalaman ang bawat isa na maging leader, and then pagkatapos, kumbaga, ang mindset muna ng tao. No? That is the way you create atmosphere. You start by letting them understand and change the way they think. So you are changing the atmosphere if the people have a changed mind. Pag may pagbabago sa kanilang pananaw, magkakaroon ka ng kakaibang atmosphere. So that is why kung ang atmosphere ay medyo mabigat, dapat marunong ka magbago at gawing masaya. Kaya magamit yan ng MC. Tandaan ninyo, pag MC ka, dapat sensitive ka. May pakiramdam ka. At kapag alam mo na mabigat ang kongregasyon, you have to allow the wisdom of God to come to you. Huwag kang manatili doon sa script mo. Hindi mo kailangan manatili sa script. Many times, maging sa aking mga preaching, sa aking mga teaching, may mga script ako na nakalagay na, but there are times na hindi yun ang kailangan. So, dapat tayo maging sensitive. Ano ba ang pakiramdam? Ang mga tao ba ay nagre-respond sa anong klaseng kanta? Nagre-respond ba sila sa malungkot? Nagre-respond ba sila sa masaya? Nagre-respond ba sila sa medyo katamtaman lang? So kung alin doon dapat nakakaramdam tayo niya, no? Bilang mga leader, dapat naramdaman na natin mukhang hindi na maganda ang ating atmosphere. So, tanda natin that we need to create a climate conducive to building potential leaders. Without doing that, the church will not grow. At marami po ang maapektuhan kapag gano'n na po ang nangyari. In fact, mga kapatid, na sabi pa nga, for the flower to blossom, you need the right soil as well as the right seed. Yan. Kung titingnan natin, ganito yon. The seed is something that is in you right now. So itama natin, kung mali ang inyong pananaw, itama natin. Kung mali ang inyong pagkaunawa sa buhay, pagkaunawa sa inyong mga responsibilidad, itama natin. No? Itama natin. Pero ano ang soil?
that is the atmosphere. Kung saan tumutubo yung tao. Kaya nga, minsan, sasabihin ng iba, ang ganda ng church na yan, no? Dami nilang leader. Mabuti kayo, marami kayong mga workers, marami kayong leader. It doesn't come naturally. It is designed. It is created. Na-create. At sa isang leader, hindi po pwede yung parang maghihintay lang siya. Na padalhan tayo rito ng mga magagaling at mga gwapo at magagandang mga workers. Lahat ng bagay, tandaan natin, ay nakikreate. In fact, bawat tanim ay may kanya-kanyang lupa. So, meron sa atin dito, umalis sila kasi hindi sila tumutubo. So, looking forward, tumubo sila doon sa malipatan nila, baka yun ang lupa nila. Meron namang iba galing sa labas, sa ibang church, pumasok naman dito, tumubo. So, ibig sabihin, akma sa kanya ang lupain. Ibig sabihin, yung kapaligiran niya, akma sa kanya kasi tumubo siya. So, there are ingredients of right growth na tinatawag, and hanggang sa ito ay hindi ma-realize ng mga pastor or ng mga leaders, wala pong success na mangyayari. Regardless of talented individuals, they bring into the church. Sabihin na natin, mga kapatid, ikay magaling ka, pero wala kang avenue to grow. So walang opportunity para ikaw ay maging leader, walang opportunity para ikaw ay makabigay ng inyong creativity. So, yun yung dahilan na kung minsan may mga tao na lumalabas kasi ayaw ko doon, parang hindi ako tumutubo doon, hindi na ako tutubo doon. Parang ganun minsan ang naisip nila, no? Because everybody gusto nila na meron silang sense. Tandaan niyo ito, pag wala kami ginagawa sa church at hindi ka ginagamit, ang pakiramdam mo bandang huli, parang wala kang sense. So the only way na makaramdam ka na mayroon ka palang sense, lalo na sa gawain ng ating Panginoon, ay maging kabahagi ka ng mga nangyayari. So until the leaders would realize the importance of growth and atmosphere, hindi po mag-success. Kahit gaano kaganda ang seed mo, kung ang lupa ay hindi nakahanda, hindi tutubo. Kahit magandang lupa mo, hindi maganda ang mga butil mo, hindi rin masyado tutubo. So dapat tayong lahat ay kailangan, no, ng right atmosphere to bloom and grow. So, bawat isa sa atin ay dapat na kumbaga, magsikap na tayo mismo ay tumubo. Dahil kung hindi tayo magsikap, lahat tayo or bawat isa sa inyo ay mabubulok lang. Mabubulok lang. Now, merong, nakita niyo yung pag-aaral, bonsai, alam niyo yung bonsai, tama? Yung bonsai, bakit kaya ang bonsai ay ganyang kaliit? Pero parang puno, parang mature na puno. Tama? Kung ang itsura niya ay parang balite, kung ang puno ay balite, mukha talagang balite. Maliit lang, hindi nga lang siya lumaki. O kagaya niyan, parang pine tree po yung kanyang ginawa. Parang totoo, pagka wala yung tao na yan, tapos ilapit mo yung camera, akala mo malalaking puno. Pero bakit kayo sa palagay niyo, nagkaganyan ang puno? Nakadesinyo dapat siya sa malaki, na lumaki siya. Bakit ngayon nagkaganyan ang puno? Ang bonsai. Palagay ninyo, anong dahilan? Because the environment was controlled. Di ba? Kinokontrol ang environment. Ibig sabihin, ang mga ugat niya pinuputol, hindi lumalago kasi wala nang i-extend. Walang lupa na tama.
So nagmamature lang siya pero hindi siya lumalaki kasi nga yung kanyang environment ay kinokontrol. Ayan. Now, ibig sabihin, ang leader pwede niyang ibunsay ang tao, pwede ring lumaki ang tao, lumago ang tao. So, ibig sabihin, pag ilagay mo siya sa maayos na environment, lalago siya, magiging isang puno siya. Kagaya din ng kwento, mga kapatid, ng isang aquarium diver. Yung kanyang trabaho ay paghanap ng mga isda para ibenta sa mga aquarium, malalaking aquarium. Alam nyo ba na nung tinanong siya, ano yung pinaka-the best na isda para sa aquarium? Minsan mabigla ka, pero ang sagot niya, pating. Shark. Ay, yung mga shark ang lalaki. Pero kapag ang shark pala ilagay mo sa maliit na lalagyan, magmamature siya pero hindi pala siya lalaki. Kasi nag-a-adapt siya sa environment niya. Yan. Pero pag ilagay mo siya sa dagat, lumalaki siya. Lumalago siya. So, ang kailangan, mga kapatid, is that we create an atmosphere of growth. No? Hindi maganda na ang mga tao ay hindi tumutubo. Kailangan meron tayong kumbaga vision na ang lahat ng mga tao sa ilalim natin lalago sila. Only the leader can control that environment. The pastor, the leader, no? He can control that environment. Unfortunately, mga kapatid, ito yung isang bagay na nakadepende talaga sa leader kung bubuksan niya ang abinyo. Para bang ganito, ang edukasyon dapat is to teach you how to live. Di ba? Paano ka the education will not give you the way, but prepare you to walk on the way. Yun po yung school. Hinahanda ka para lumakad ka sa isang daanan. Pero hindi siya makapagbigay sa iyo ng daanan. For example, gusto mo maging successful na piloto, hindi ang school ang magbibigay sa iyo ng daan para maging piloto ka. Ang gagawin ng school, ihanda ka sa pagiging piloto. Yan. So, ganon din po tayo dito. Sa church, kung kayo ay matyaga, mga kapatid, ang lahat ng ating pagsisikap ay para po sa pagtubo ng bawat isa. Kasi ang lahat ng ating tinuturo dito, if it is applied to the plants, it can be applied to us. And if it is applied to us, it can be applied to our church. And if it is applied to our church, it can be applied also to the business. Sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Ayan. Because, dapat mga kapatid, ang isang leader ay hindi siya dapat, hindi siya dapat masabi natin na, ano bang ang tawag na ayaw magbigay? Ano nga yung word sa Tagalog? Hindi naman. Masyado masaklap yun. Madamot! Yun masyado naman. Nakakasakit ka naman ng damdamin pagka ganun. Sakim talaga. Madamot. Ibig sabihin, pag leader ka, kagaya ng pagpatubo sa'yo, patubuin mo rin sila ng abot ng iyong makakaya. Ang ginagawa ng leader is to look for ways for people to grow. Kailangan siya mag-aral, kailangan siya maghanap ng paraan para tumubo ang tao. And that should be. No? Now, leaders also must model the desired style of leadership. Ibig sabihin, kung anong gusto mong magiging leader sila, ganun ka rin dapat doon ka, yun ang nakikita nila sa'yo. Ayan. So, tandaan natin, for example, pag ang isang leader ay walang vision, ang kanyang ma-produce ng mga tao, wala din vision. Kung inyong mapuna,
Ang ating church before sa Cubao ay isang church. Tapos nagkaroon tayo ng vision na dapat mag-open tayo ng mga bagong churches. Ano ang nangyari? Pag-open ng Taytay, nagkaroon sila ng vision, abutin din nila ang mga bayan na malapit sa kanila at sa buong Rizal. So anong nangyari? So nagkaroon ng church sa Binangonan, nagkaroon ng church sa Pililla, nagkaroon ng church sa Cardona, nagkaroon ng church sa Antipolo. Oh. So ibig sabihin, because namulat sila na dapat ganun ang dapat gawin, ganun din ang ginawa nila. So, ang Laguna din ngayon, no? Nagkaroon din na rin sila ng Dasmariñas, no? Ano sila din sa ibang panig ng Laguna. So, ganun din po yun. No? So, dapat tayo ay makitaan din nila ng parang example of type of leadership. No? Tandaan ninyo, nakakahawa po ang style ng leadership. Pag ang leadership ay parang monarchial, no, parang hari yung sistema, no? Yung lahat ng kanyang mga ma-produce na leader, magiging ganun din para mga prinsipe doon sa mga churches niya. Kasi nga nagmo-model yan pa, kumbaga nasusunod. Pero kung mayroon kang leader na humble, ang kasunod ng mga ma-produce na mga leader, humble din yan. Kung mayabang din yung kasunod. Yan. So, tanda natin na kung ano ang gusto nating mangyari, yun po ang nasusunod. Now, tanda natin, people emulate what they see modeled. Positive model will create positive response. Negative model will create negative response. So, what leaders do, potential leaders around them do. What they value, their people value. The leaders' goals become their goals. So, mahalaga po yun. Kagaya sa inyo, meron po kayong mga stations, meron po kayong mga teams. So, kung ano ang goal mo, magiging goal din ng bawat isa. Yan. So, kagaya nga yan, dito sa church natin, gusto nating i-develop ang church natin as a missionary church na willing siyang mag-send ng missionaries. So, ganun ang isip natin. So, ang mga members natin, mga bagong leaders natin, nag-iisip din, how can they be used for world mission? So, it's either sila ay supporter or sila ang pupunta. Ayan. So, tanda natin that the leaders set the tone. Ang leader ang naglalagay talaga ng senaryo sa kapaligiran. Ang tanda natin ito, the speed of the boss is the speed of the team. Yan. So, kung anong speed ng boss, yun din ang speed ng team. So, parang train lang po yan. Hindi pwede na mas mabilis ang bagon sa train. Diba? Ano kayang mangyari kung mas mabilis ang bagon kaysa sa train? So, dahil ang humihila ay ang train. So, as you and I grow and improve as leaders, so will those that we lead. So, we need to remember that when people follow us, they can only go as far as we go. Yan. So, that means leaders must focus on the potential of the future leader and the church organization. Meaning, ganito po yun. Huwag po tayo mag-focus doon sa mga kamalian para makorek sila. Minsan, ganun ang ating focus eh. Gusto natin sila i-correct, gusto natin silang Mas maganda kung mag-focus tayo doon sa potential ng tao na kaya niyang gawin. No? Huwag doon sa hindi niya kaya. Hindi niya nga kaya eh. Ma-criticize lang siya. So, tandaan natin, to ensure success, identify the potential in each future leader. So, ibig sabihin, parang kagaya lang nito, huwag mong pilitin na mag-singer ang sintunado. Alam mong sintunado, gusto mo talagang ilagay sila lahat sa choir. Wala ng choir. So, wala, sige, pasok. Oh. Alam mo, wala nga siyang gift doon. So, for example lang, may tao talagang walang gift sa evangelism.
pero may gift naman siya sa loob ng church. Eh di doon mo siya ilagay. Ba't mo siya ipilit doon? Kasi hindi nga niya gift yun. Okay? So, ganun po dapat, no? Pinag-aaralan mo yung tao. Ano bang pinaka-gift niya? No? Ano ba ang mga bagay na kahiligan niya? Kaya nga sinasabi, no? Ina-advise sa negosyo. Anong negosyo ang dapat mong gawin? Di ba number 1 na question yan? Ano kayang magandang negosyo? Ang payo, kung ano ang hilig mong gawin, yun ang inegosyo mo. Yan. Mahilig ka magluto, magnegosyo ka ng karinderya, huwag hardware. Ayan. Oo. Ay kung hilig mo ay ang pagtahi, edi mag-start ka sa pagtahi. Kung ang hilig mo naman ay mag-construct ng bahay, edi sa construction ka magnegosyo. Ayan. Okay? Now, developing leaders is a win-win scenario. Number 1, the mentoring leader. Sino ang manalo? The mentoring leader or pastor. Kung ako, pag nag-develop ako ng leaders, kagaya ninyo, kagaya ng mga nakikinig, mag-develop tayo ng mga leaders at mga dagdag na mga mentors, mananalo ako. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tao na training, magagaling, nasa likod ko. So, ibig sabihin, mas maganda ang aming takbo. Kasi ang mga tao sa likod mo, marunong. Alam nila kung anong gagawin nila. So, hindi mo kailangan ng lahat, ipasanin mo na lang. No? Meron kang magiging effective ka kasi nga, merong mga taong na training at kumbaga marunong sa kanilang ginagawa. Ano pa ang mananalo? The church or the organization wins because the mission is fulfilled. Yan. So kung hindi ka mag-develop, anong mangyayari? Ikaw na pastor o mentor, wala kang mangyayari. Walang mangyayari. Pabigat lang sa'yo. And lastly, sinong mananalo? Kayo. Ang mga potential leaders. Bakit? Kasi na-develop na sila, na-improve pa sila, na-training sila, naka-OJT sila ng libre. Di ba? And their future looks bright. Ayan. Palagay ninyo paano ako nakarating dito sa harap. Galing din ako dyan. Kung saan kayo, dyan din ako dati. Pero napunta ako dito ngayon. At hindi lang dito, napunta pa ako sa ibang pulpit, napunta ako sa ibang lugar, napunta ako sa ibang church. Paano ako nakarating doon? Hindi ko actually pinangarap yun. Ang ginawa ko lang actually, I just do what I need to do for the day. Yun lang ang ginawa. Kaya nga, no? Pagka nag-abide ka sa mga training, sa mga hindi yan pabigat. Pare-pareha tayong panalo. Panalo ang pastor, na mag-training sa inyo, or ang mentor, panalo. Panalo din ang church, panalo din kayo. So lahat tayo happy. Gusto ko, happy kayo. Di ba? Now, tandaan natin ito. Focusing on a person's strength promotes positive growth, confidence, and success as a potential leader. Kaya nga, may mga sundalo na nilalagay sa unahan, may mga sundalong nasa gitna, may mga sundalong sa likod. Hindi mo po pwedeng ilagay ang para sa likod doon sa unahan. Ubus yan. Kaya nga, may natitraining ng mga Marines, may mga natitraining ng mga Special Forces, mga Scout Rangers. Iba ang training yan. Meron ding Army, merong Navy. Iba rin ang training nito. Mababa ito. Meron din siyempreng mga kapgo, mga barangay police. Iba din ang training. So, hindi mo po pwedeng ilagay ang ordinaryong army doon sa dapat ay mga jungle fighter na mga scout rangers. Di ba? So, ganun lang din po yan. Pagiging leader, pag-aralan mo siya, ano ba ang strength niya, doon mo siya i-develop. Ayan. Kasi mas madali siyang mag-grow kapag
siya ay gusto niya ang mga bagay. Now, bilang leader, you need to look for the leader within the person. Ayan. Pag ako leader ako, bilang pastor ninyo, tinitingnan ko ang quality ng bawat isa sa pagiging leader. Maring hindi ninyo alam yon. Pero ako, bilang pastor ninyo, nararamdaman ko kung sino yung may leadership skills at sino ang wala. At kung wala man siya, hindi ibig sabihin hindi na siya pwede magamit. Meron siyang mas maganda para sa kanya. Dahil doon siya magdidibig. So dapat, bilang kagaya niya, no, nilagay ko nga dyan ay ang chess playing. Sa chess kasi, may kanya-kanya yan. Di ba? Tama? May mga kanya-kanyang strength yan. At hindi mo ma-underestimate ang pawn. Kasi ang pawn, pag nakasteady dyan ang pawn at may support sa likod, hindi mo makain-kain ng pawn. Kung sa games of the generals pa, hindi mo ma-underestimate ang private. Kasi siya lang makapatay sa spy. Sino nakakaalam ng games of the generals? Di ba? Yung makapatay lang sa ang mga sarhento, ang mga tenyente, kapitan, kernel, hanggang general, talo. Pati 5-star, talo sa spy. Pero ang spy, talo sa private. So, hindi mo ma-underestimate ang mga bagay-bagay. Lahat tayo, tandaan ninyo ito. May isang bagay na nakita ang Diyos. May isang bagay na pwede mong magawa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Praise the Lord. Now, tandaan ninyo ito. Bilang leader, with a vision, I can see future leaders within the person. Makikita po natin yan, mga kapatid. At tandaan natin ito, some qualities to look for in a person. Anong mga bagay na dapat mong hanapin? Yan. Number 1, positiveness. Okay. Sa mga magiging leader natin, mga kapatid, ang pinakamaganda, hanapin mo sa tao, ang pagiging positive. Napakahirap i-deal ang negative na tao. Yung bawat kwento mo, ang bawat kwento niya, puro kapigatian. Maglilinis po tayo sa church. Ay, kaya lang, pagka hindi ko maintindihan, pagka nagwawalis ako, masakit ang mga biwang ko. Napakahirap, di ba? Pero ang pinakamaganda, anong ibig sabihin ng may positiveness? The ability to work with and see people and situations in a positive way. Yan. Ibig sabihin, mahirap man, pag positibo ka, kayang-kaya. Di ba? Kasi, it's all in the mind. Pag tinanggap, ito matindi pala. Although isama ko to sa lecture ko doon sa epekto, doon sa, sa youth. Pero, alam ba ninyo na kapag ang isip pala ay na-train sa isang bagay na hindi naman totoo, tatanggapin niyang totoo. Pero hindi pala totoo. Kaya nga hindi natin alam lang, makapangyarihan ang ating utak. Ang sabi pa nga ni Einstein, sabi niya, kung ang tao ay gagamit ng 5% ng kakayahan ng kanyang utak, siya na ang pinakamatalino at siya na ang mataas ang kanyang IQ at the same time ay marami na siyang magawa para sa mundo. Just 5%. Ibig sabihin, ang utak natin hindi nagamit ng maayos. Kulang. Pero alam niyo kung bakit? Kasi mga kapatid, dahil po yan sa kasalanan na nagsimula sa Garden of Eden na ang ating utak, ang ating katawan, naapektuhan. Kaya nga, pagdating sa millennium, babawiin ng Diyos ang sumpa, di ba? Sa millennium, makikita mo magbabago lahat ng bagay. Lahat ng tao masaya. Lahat ng tao ay walang sakit. Ayan. Pero kung tutuusin, ang pagiging positive ay may malaking bagay. May malaking bagay. Kahit sa pagpagaling sa iyong katawan. Pag inisip mo na magkakasakit ka talaga. Para bang sabihin mo,
parang feeling ko, magkakatrangkaso ako bukas. Siguraduhin mo na. Kasi ang utak mo nagsasabi na. Ina-adapt niya na ang senaryo. Pero kung i-rebuke mo at sabi mo, hindi, ako'y hindi magkakasakit bukas. Araw-araw mo gawin yon. Nati-training at sumusunod ang ating katawan. Pero ito pang isang dapat na mahanap sa isang tao, servanthood. Ang servanthood, willingness to submit and play, kumbaga parang may teamwork and they follow the leader. Yan po ay isang mahalaga na hanapin sa isang tao na magiging leader. A leader must be a servant first. The only way to understand submission is to submit first. Hindi mo maintindihan ang mga bagay na ito kung hindi ka mag-submit. Number 3, growth potential. A hunger, meron siyang hunger for personal growth and development. The ability to keep growing as the job expands. Willing pa rin siya mag-aral, willing siya mag-alam, no? Follow through. Ang ibig sabihin, he has the determination to get through the job done completely and with consistency. Yan. Ibig sabihin, binigyan mo ng assignment. Gawa talaga. Natapos ka agad. Ayan. May consistency. Magandang, material for leader. Ano pa? Next is loyalty. Loyalty or the willingness to always put the leader and the organization above personal desires. Kahit saan tayo mapunta, mga kapatid, loyalty can be both the negative and positive, but most of the time, ang loyalty po or willingness to always put the church and the leader above personal desires ay may malaking epekto sa growth ng bawat isa. Kahit sa atin, we need to know and to learn loyalty. And next, pang-anim, resiliency. Anong ibig sabihin? The ability to bounce back when problems arise. So, abangan mo yung tao. Pag may problema siya, anong attitude niya? Anong karakter niya? How they handle the problem. Yan. Kasi kung matindi na yung mga pinagdaanan niya, nakakabalik pa siya, abay, magaling yan. Magandang kandidato yan na maging leader yan. Yung bang, kung ang iba, meron kasi yung iba na sampa lang, ang iba naman ay nagka-black eye na, pero siya parang akala mo durog na yung mundo niya. Para bang maliit lang na bagay sa kanya, parang ang laki na nang nangyari. Samantala sa iba naman, ang laki na nangyari, pero baliwala lang. Yan ang resiliency na tinatawag. Mahirap po yung tao na napaka-rupok pagdating sa mga nangyayari sa buhay niya, kasi ang mangyayari sa kanya, ma-up siya ngayon, ang galing niya, matindi siya, para siyang nagliliyab. Maya-maya, para siyang, ibon na natanggalan ng pakpak, dire-diretso din, pababa. Yan. So, hindi siya maka-bounce back doon sa mga problema. Kaya nga, dapat ang isang leader, magaling siya maghawak ng kanyang problema. Kasi ang dinidil ng leader, problema ng iba. Kung hindi mo kaya problema mo, paano yung problema ng iba? Di ba? Kaya nga, kailangan may resiliency. Ano pa? Integrity. Anong ibig sabihin? Trustworthiness and solid character. Consistent in words and walk. Ayan. So, dapat you do what you preach na tinatawag. Big picture, ibig sabihin, he has a big picture mindset. Ibig sabihin, he always think big. He always think better. The ability to see the whole organization or the church and all of its needs. Ayan, ibig sabihin, alam niya, nakikita niya ang mga need ng church. Ayan, ang mata niya
ang galing, may pakiramdam siya talaga. Sana, gawin kaya natin ng ganito. Ayan, ito gusto ko magawa ito sa church. Yan, may mga ganong klaseng pag-iisip. Maganda maging leader yan. Ano pa? May disiplina. Siyempre, the willingness to do what is required regardless of personal mood. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Naglilingkod tayo, hindi sa mudo. Kasi mas marami ang bad mood kaysa good mood. So kung ikay magtrabaho ka, ganyan, magtrabaho ka, pagka hindi magandang mood mo, wala ka, hindi ka mautusan, hindi ka rin makausap. Anong mangyayari sa'yo? Di ba? Parang mangilag-ngilag pa pati supervisor mo sa'yo. Para bang, pag nakita ka na parang hindi, nagagano na ang mga mata mo, gumaganyan na yung mga kilay mo, sasabihin sa'yo ng supervisor mo, babalik na lang ako ha, mamaya. Pag okay ka na. Palagay mo gaganyan sa'yo yung supervisor mo, sabihin sa'yo ng supervisor, alin nyo nga to, bukas ayoko na ito. Kasi dapat tayo, tandaan natin, sa paglilingkod sa Diyos, hindi nakadepende sa mudo. May pangunawa kasi tayo. Na kahit magandang feeling mo, o hindi man magandang feeling mo, pag time ng church. Pag time ng worship. Pag time ng pag-aawit sa Panginoon, awit. Hindi ka dinidiktahan kung may gana ka o wala. In fact, sa totoo lang, ang worship, mga kapatid, is subjective talaga. If you don't feel like worshiping, nasa sayo. Pero sa katotohanan lang, worship is available at all times. Nakadepende lang sayo. So, you should have the discipline. Pag may pinagawa sa'yo, alam mo na kailangan, kahit hindi pa maganda ang pakiramdam mo or ang feeling mo, wala kang gana, gawin mo. Yan ang nagpapakita kung gaano ka kadisiplinado na tao. And lastly, mga kapatid, gratitude. Ang isang tao na marunong magpasalamat lagi, maliit na bagay, malaking bagay, ay nagpapakita ng character of gratitude. Tandaan natin, mga kapatid, ang isa sa mga pinapakita ng gusto ng dyablo na mangyari sa mga tao is that they will be ungrateful to what God has given to them. Tingnan ninyo, mga minamahal. Ang daming mga tao ang nagtatrabaho, for example, but they don't even give thanks to God. At minsan, nagbibilang pa sila ng kanilang maibigay sa Panginoon. Minsan nga, sabi nga, nung mag-usap-usap yung mga pera, nag-usap-usap din pala sila. Pinagtawanan nila. Kasi ang 20, di ba, magiging coins? Sabi ng 50 at saka ng 100, ano ka na, ha? Farewell to you, my friend. Magiging mawala ka na. Pinagtawanan din sila ng 200, ng 500, ng 1,000. Pagdating sa langit, ang pinakamaraming nandun, yung 20. Yung 20 na sa langit. Tumawa ngayon ng 20. Saan kayo mga 100? Saan kayo mga 500? Kasi, ang laging laman ng offering plate, 20. Ibig sabihin, mga kapatid, sometimes, ang tao walang gratitude sa Diyos. Itong hindi ko maintindihan. But nung wala ka pa sa Panginoon, gumagastos ka ng 1,000 sa inuman. Di ba? Ikaw pa nag-ano ng mga pulutan, ng mga nung gusto nyo pulutan, pre. Ako na. Nag-aagawan pa. Hindi na, pre, akin to. Sagot ko to, pre, akin to. Anong gusto nyong pulutan? Ilang ka? Ubusin natin to, pre. Bakit pagdating sa Panginoon, magbibilang ka. Pinapayaman lang natin yung pastor dyan. Di ba? Na samantala, kung tutuusin, ang nagbigay sa'yo ng kalakasan, ang Diyos. Ang nagpipray sa'yo pag may sakit ka, ang pastor mo. Di ba?
At kung ikay parang bagsak na bagsak, ang lugar na pupuntahan mo, church. Pag ikaw ay wala ng halos kagana-gana, punta ka, dito ka sa church. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Kagaya niyan, may bisyo ka, sigarilyo. Magkano isang sigarilyo? 5 piso? 10 ang isang stick? Oh. Oh, 10 piso. 10 piso sa isang araw, 10 beses siya or 5 beses na lang siya manigarilyo. May 50 pesos na siyang sinunog. Di ba? Sa isang linggo, ilan ang nasunog niya? Magkano? 300? 350? Oh, di sabihin natin, pag linggo hindi siya naninigarilyo. 300 na lang. Kinukonsensya siya pag linggo. So, 300 na lang. Pero tingnan mo, ang tangi may maibigay niya sa Panginoon, 100, that's all. O, di ba? Kaya nga sinasabi ko nga lagi, nakapagtataka. Sa birthday, gagastos ka 5,000, 10,000. Sino ang gusto mong i-please? Ang tao. Di ba? Kasi po pwede namang wala kang ianda eh. Pero mangutang ka. Sa mga piyesta dati, di ba, nangungutang ka. Pero pagdating na sa Panginoon, parang nagbibilang ka na kung tutusin, mga kapatid, ang lahat ng meron ka galing sa Diyos. Ayan. So, ang gratitude pinakamalaga. Makita mo na ang mga tao ngayon ay ingratitude. Isang bagay lang, pag pumunta ka sa, sinasabi ko nga lagi, pumunta ka sa mga kainan, tingnan mo, ilan doon ang nag-pray bago kumain. Mag-abang kayo, bilangin nyo sa mga, pag nagsimula, abangan nyo lang, bilang kayo. Gusto nyo i-assignment ko sa inyo? Pero, ganun po ang tao. Ngayon, mga kapatid, ganun din po, dapat, nagkakaroon din tayo ng gratitude sa mga taong tumulong sa atin para tumubo. Nagkakaroon din tayo ng mga gratitude sa mga taong nag-mentor sa atin, nag-spend ng time para turuan ka at para i-develop ka. Dapat hindi rin po natin yan mawawala. Now, tandaan natin mga kapatid, that Jesus is the leader that has the highest optimistic vision. Being a leader, ang nakikita natin, hindi lamang yung hindi tayo masyadong nagpo-focus sa kasamaan ng isang tao. Alam niyo, pag leader tayo, lalo na kung pastor, the best way that the pastor could do is to teach right. Magturo ng tama. Ituro lang kung anong nararapat. Pero, ang pagpuna ng mga kasamaan ng ibang tao, kung tutusin, ay nagiging negatibo yan sa tao. Kaya nga, kung tutusin, ang pagbabago na sa Diyos. So, ang gawin natin, ituro natin yung kung ano yung tama. Hindi yung i-point out mo kung anong mali niya. Kasi siya dapat ang mag-isip kung anong tamang gawin. Kasi kung ikay magpulis sa isang tao, hanggang gabi na lang, ikaw na lang magbantay, dapat meron kang sasabihin kung ano ang nararapat bilang isang tao na kumikilala ka na ang tao ay pwede pa namang magbago ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan natin ito, kahit Bible study mo yan magdamag, kung hindi gagalaw ang Diyos sa buhay niya, hindi magbabago yan. So tayo, nagre-remind tayo, nagtuturo tayo. Pero ang pinakamaganda mga kapatid na nakikita natin sa isang tao, paano siya mag-develop. Bawat isa is a leader. Bawat isa ay meron siyang bagay na maganda. Tandaan ninyo ito, walang taong tinawag ang Diyos na walang magagawa. Once God has called somebody, He knows that somebody can do something. Hindi man dito posible maging pastor, hindi man posible magturo, may magagawa talaga siya sa isang sa gawain ng ating Panginoon. Now, tandaan natin, nasabi pa nga ng ating Panginoon, He's very optimistic. Sabi niya sa John 4:35, patapos na po tayo. Do you not say
there are yet 4 months. Ibig sabihin, bago ang harvest, 4 months before the harvest. No? There yet 4 months, then comes the harvest. Ibig sabihin, mga sariwa pa yung mga dahon na green pa lang nakikita. Wala pang umuusbong na bunga, wala pang umuusbong na mga trigo. Pero anong sabi niya? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Anong nakikita niya? Mga dahon pala ang nakikita niya, pero ang ating Panginoon, tumatagos ang paningin ng ating Panginoon. Ang nakikita niya ang harvest. Kaya nga sa atin, sometimes sa atin ang buhay natin very raw. Marami tayong mga bagay na mga pasaway tayo na parang hindi tayo maayos. Pero mga kapatid, na nakikita ng Panginoon, someday, darating ang araw, ang taong ito maglilingkod sa akin. Hindi lang natin alam habang tayo'y nandun sa tungitan or nandun tayo sa inuman, nandun tayo sa ating mga barkada, hindi lang natin alam, dumadaan pa lang ating Panginoon at ang nakita niya, ang tungkol sa iyo, makikita niya, the day will come, you will be mine. So tandaan natin ito, mga minamahal, that our God can see the best in a broken jar. Kaya nga bilang mga leader, hindi natin pwede underestimate na porke ang isang tao ay parang wala siyang pinag-aralan, ang isang tao ay parang siya ay may masamang mga record, dati siyang drug addict or dati siyang maraming bisyo. We cannot underestimate what God can do. So sa bawat isa sa atin dito, I assume, kahit na sino, that is why in this leadership training, I always open it to everybody. Because it is God that can see the heart of man. Ang Diyos ang nakakita kung paano Kanya gamitin. Ang kailangan ko lang gawin dito ay buksan lang ang iyong kaisipan. Pero tandaan natin na ang ating Panginoon tumatagos ang Kanyang paningin mula sa iyong kalagayan ngayon. Kung ikaw ay ordinaryo man ngayon, hindi ka tinitingnan ng Panginoon na ordinaryo. Tumatagos ang Kanyang pananaw hanggang doon sa dulo na pwede kang makita at magamit. Tandaan ninyo ito na nakita niya ang isang apostoles sa isang mangingisda kay Pedro. Nakita niya ang great missionary sa isang murderer and persecutor na si Paul. Nakita niya ang isang hari sa isang shepherd sa kalagayan ni David. And therefore, mga kapatid, tiwala ako, God sees the best in us. If we trust God, that God will use us. It doesn't matter kung anong pinag-aralan mo, it doesn't matter kung anong nakaraan mo, it doesn't matter kung anong klase ka, may pera ka wala, it doesn't matter. God can use you for His glory. He can make something out of you. Kaya nga mga minamahal, pasalamatan natin ang ating Panginoon as we end today. Hallelujah. Let's worship God for a moment. And let's give God, hallelujah, the glory that He deserves. Praise God. Hallelujah.